Hello mga ka-TM. Bale, magandang umaga sa inyo. Bale, meron naman tayo dito ang isang sirkito. Bale, dalawa to. Pinag-combine ko sila. Silang dalawa. Kung mapapansin nyo, may dalawa tayong kontaktor. So, sa mga previous video natin about troubleshooting tayo na gumagamit tayo ng isang device or component. Yung device natin is itong mga multitester, yung pang-continuity natin or tools, kasama na rin to in general ay kasama na rin to sa tools natin. Yung plies, kasama na din. So, in case of emergency, hindi natin ano yon ma-assure kung anong oras, kung anong araw darating ang emergency. So, pwede tayong walang tools dadala, tapos nagkaroon ng emergency, or pwede naman nagkaroon ng emergency na halos dala natin lahat ng tools. So, hindi natin mapipredict yon na tinatawag natin na kung kailan darating yung emergency na pangyayari. So, dapat kilala natin yung mga component natin, yung control, yung source or supply na tinatawag. So, itong pamamaraan natin na to ay isasantabi natin yung tools natin. Just in case na hindi natin dala yung tools natin na nagkaroon ng emergency sa isang planta or sa isang pinagtatrabahuhan natin na wala tayong tools na kailangan is maayos agad-agad. So, unang-una tulad ng sinabi ko, dapat alam nyo yung source, alam nyo yung ano ba yung source na yon. Pag sa mga industrial, mostly ginagamit yan dalawang source. Pwedeng may 3-phase tsaka single phase. Yung single phase almost ginagamit yan sa control natin. Yung mga control na katulad nito. So 110 pababa, almost yan 110 pababa. Yung mga low voltage lang ang ginagamit. Mostly nga DC ang ginagamit diyan. So just in case na ganon, mangyayari dapat, kung wala tayong tools, tapos biglang nagkaroon nga ng emergency, so paano nyo maaayos ng naayos sa pamamaraan na hindi kayo gagamit ng isang tools or ng isang device na tulad ng multitester. Sa isang electrician or sa isang professional, kailangan talaga itong itong multitester na to. So mapa-professional ka man or hindi, technician ka man o first timer, so kailangan mo itong multitester na to. So yung emergency na sinasabi ko, hindi natin mapipredict kung anong oras darating yon. So sa ganitong pamamaraan, gusto kong maituro sa kung dumating mo yung pagkakataon na yon na wala tayong dalang gamit, so dapat may idea tayo or may option tayo na pwedeng gawin or ayusin ng isang control na gagawin natin. Kasi kung yung case of emergency, dapat may idea tayo. Pero gusto kong i-share sa lahat or sa ibang nag-start pa lang na may posibilidad na pwedeng gawin. So just in case na nagkaroon na nga ng trouble, ito ang gagawin natin. So, una, meron tayong drawing tulad ng nandito sa natin sa harap natin, meron tayong contactor na dalawa. So, magkaibang sirkito 'yan. Balis inano ko din yung wiring diagram niya. So, ito ang wiring diagram niya. So, 'yan. So, yung control na 'yan ay may trouble. Hindi natin tulad ng sinabi ko, emergency yung pangyayari, hindi natin alam kung alin yung component na defective. So, nawala tayong dalang tools, paano pag-check or paghahanap? So, sa pagtutrouble, meron din tulad kung laging sinasabi doon sa ibang video ko na nakadepende sa trouble. Meron trouble na pwede mong ipa-active yung control na hanapin yung trouble, pwede yon. Meron namang trouble na hindi mo pwedeng supplyan yung control kasi may sunog na or may damage na yung component na hindi pwedeng i-on yung source natin or yung supply.
Ngayon, ito pamamaraan na to, active yung ano natin, active yung supply natin or yung source. So, i-check muna natin. Tulad ng sinabi ko, yung sa una ay magto-troubleshoot tayo na hindi tayo gagamit ng tester. So, for the meantime, gagamit muna tayo nito para maipakita ko sa inyo kung may supply or may source yung circuit natin or itong control na ito troubleshoot natin. So, nakaset na sa AC. Sasaksak ko na sa So, kung mapapansin nyo, tester ay nakauna si breaker. So, ayan. Meron tayong nare-reading na ayan, 255 volts AC. So, ayan, naka-live na tayo. So, kung mga napanood nyo yung previous video natin sa mga troubleshooting. So, kung hindi pa, i-ano ko sa description, ilalagay ko doon. Tapos, may pagka-similarity doon, hindi nagkakalayo doon sa mga video natin. Pero ito, gagamit tayo ng paghahanap ng trouble na hindi tayo gagamit ng multitester. Ang gamit natin ay wire lang. So, in case of emergency nga, na wala tayong dalang tester na pang-check ng trouble. So ito na yung gagamitin natin. So isang wire na nakita natin sa isang facilities. So kung mapapansin niyo itong diagram natin, itong kabilang dulo na to, kabilang dulo ng wire, ipipix natin to sa isang line 1. Tapos, ang check lang natin hanggang dito lang sa portion na to, yung kabaak lang ng mga coil ng contactor. So, itong contactor 1, tapos itong G1 natin na pilot lamp ng contactor. Tapos yung C, yung contactor 2 natin. Tapos yung G2. So, hanggang dito lang tayo sa A. So, kung mapapansin nyo, hanggang dito lang tayo. Since live ang gagamitin natin, hindi tayo pwedeng tumawid dito sa line 2 kasi ito, ibang line na yan. So, ibang phase na yan. Mas na tayo tumawid tayo dito is may posibilidad na pumutok or madagdagan yung pagkasira ng control natin. So, hanggang dito lang tayo. Check natin yan dito. Since itong line 2 is direct na nakakonek na dito sa kabaak ng contactor natin, which is yung B. Contactor C1, nasa B portion siya. Or A2. So, ayan. So, ngayon, is ikakabit ko na to, ipipix ko na itong isa na to sa line 1 natin. So, ito lang patatakbuhin. Kung mapapansin nyo, ayan, naggumawa na tayo ng arrow. Itong arrow lang to, ito yung patatakbuhin natin para ma-identify natin kung nasaan yung problema ng isang sirkito. So, itong sirkito na to, itong drawing na to, ay dalawang circuit na na pinag-combine ko. So, iba to. Kung mapapansin nyo, itong taas na to ay ibang circuit yan, tapos ito ibang circuit yan. Kumbaga, pinagsama ko lang para makita nyo yung comparison niya, kung alin yung pagkakaiba ng trouble. So, ngayon proceed na tayo. So, bago po ang lahat pala na mag-actual tayo ay please subscribe, like, comment, tsaka share na din po sa mga baguhan or napadaan dito sa video natin. Para lagi po kayo ma-notify. Tapos doon sa mga datihan or nakapag-subscribe na, please support po sa mga video natin. Para po kung just in case po na mayroon kayong so ito si line 1. So hello mga ka-TM, well start naman tayo. So ang topic natin ngayon ay about nga doon sa mag-actual na tayo pala. So ito yung control natin, yung circuit control natin, yung diagram.
So, ito sa actual. So, bago pala lahat is please subscribe, like, share, tsaka comment dito sa video na to. So, pwede nyong i-share. Free po tayo sa lahat. Maski yung ibang ano natin, mga previous video natin. So, free po lahat mag-subscribe. Sa mga baguhan na napanood to or napadaan na pwedeng i-apply nyo sa pang-araw-araw sa mga video natin. So, wala pong ano, pwede po nating i-share sa mga Facebook. So, ngayon po, actual na tayo. So, itong ano na to, nasa inyo po yung kung dyan sa case na makakatulong sa inyo to or pwede namang gayahin nyo o pwede namang hindi. Nasa tao na po iyon. So, itong ano na to, itong pamamaraan na to is inano ko lang, senior ko lang kasi gusto kong mai-open dun sa ibang tao sa first timer tsaka dun sa mga ibang may idea na or may knowledge na sa electrical. So, pwede natin tong gawin in case of emergency purposes lang. So, ngayon, i-active na natin tong ano, circuit natin. So, dalawang circuit ang ano natin involved. So, pinagsama ko lang. So, itong sa taas, isang circuit, tapos itong sa baba, isang circuit din. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng isang contactor, tapos isang ilaw as a pilot lamp. So, dito sa pangalawang circuit, isang stop, isang start, tapos isang contactor, tapos isang pilot lamp din na kulay green. So, tulad kong sinasabi ko sa ibang previous video natin na depende sa troubleshooting yan. So, mayroong troubleshooting na hindi na natin pwedeng supplyan si control kasi ibang scenario or ibang case yung nangyari. Pwedeng nasunog yung wire or yung component nasunog na or may pumutok na involved. So, yung ganung klaseng trouble, hindi na natin pwedeng supplyan kasi pwedeng lumala pa yung yung problema niya. So, itong ano natin, itong control na to is meron na siyang component na hindi gumana pero pwede nating supplyan yung isang circuito. So, itong pamamaraan na to, pwede nating lagyan ng source. So, sa mga previous video pala natin, kung gusto nyo mapanood about troubleshooting, so ilalagay ko sa description natin dyan sa video. Ilalagay ko sa description natin dyan sa baba. So, inan nyo na lang, i-refresh nyo na lang yung mga napanood na din, i-refresh nyo na lang ulit. So, ito na, ito gagamit tayo ng isang wire lang sa paghahanap ng trouble. So, hindi tayo gagamit ng tester. Tulad ng sinasabi ko, in case of emergency lang to, na pwede nating i-apply. So, ngayon, start na tayo. So, para malaman nyo na active na yung ano natin, yung source natin, ayan, ito ang trouble niya. Pag pinindot ko sa start, dapat mag-interlock na yan. Kumbaga, steady na yung contactor natin. Pero kung mapapansin nyo, nag-start siya, pero pag binitawan ko sa start, bumabalik sa normal operation niya. Yan ang trouble na hanapin natin dun sa una. Ito sa una na to. Tapos dito sa pangalawa, pag pinindot ko sa start, ayaw gumana si contactor. Kumbaga different, magkaiba yung problema niya. Ayan. So ngayon, itong nilagay natin na wire, nandito sa line 1. So ito line 2. Ibig sabihin, itong dalawang wire na to is naka-live na yan. Live na yan. Ito live din, naka-live na yan. So, since line 1 to, hindi tayo pwedeng tumawid dito sa line 2 kasi may posibilidad na pumutok yung supply natin or magkaroon ng trouble lalo. So, pag nag-short yan dalawang line 1, line 2, hindi pwede. So, hanggang dito lang tayo sa line 1. Ito ang check natin, itong portion na to. Hindi tayo tatawid dito sa line 2. Dito, hindi tayo tatawid dyan. Hanggang dito lang tayo sa
sa kabaak ng ng contactor, which is A1 dito, A1 ng C1, A1 ng C2. So kung mga napanood yung previous nating video, ginamit natin itong pamamaraan na to, pero di tayo gumamit tayo ng tester. So tsaka hindi live yon. So ngayon gagamit tayo ng live at tsaka di tayo gagamit ng tester or multi-tester. So start na tayo. So itong itong arrow na to, ito na yung hawak ko. Ilalagay ko dapat ito sa line 3. So para ma-identify natin kung alin yung hanapin natin kung alin yung may trouble. So ito yung line 1 ay number 3 ng start. Ayan, wala. Kung mapansin nyo, ayaw pa din. Tapos ilipat natin dito sa 13. Since magka-connection yung dalawa na yan. Kumbaga ito is nakakonect sa number 3 ng start. So 30 ng contactor. So 30 ng contactor. So ayan, wala pa din. So ngayon, kung ito ay ilalagay natin sa number 4, may posibilidad na gumana kasi ito parang itong start parang binaypass natin kunyari. Ngayon titignan natin kung gagana siya. So itong itong arrow na to, itong hawak ko, ilalagay ko dito sa number 4, itong arrow na to. Ilalagay natin sa number 4, iba-bypass natin kunyari at i-disagree muna natin itong start. Pero hindi natin tatanggalin. Kumbaga iba-bypass nga muna natin. So ngayon, tignan natin sa number 4. Ayan. Kung mapapansin nyo, umactive si contactor kahit di natin pinindot si start. Kasi binaypass natin. So, ibig sabihin nun, pati sa pilot lamp, gumana siya. Ayan si pilot lamp, gumana. Ayan o. Ayan, gumana. Ibig sabihin nun, okay si contactor. Ang kaso, ayaw mag-hold ni interlock niya. So, which is, magkakaroon na tayo ng idea dyan sa portion na yan. Dito naglalaro yung yung trouble natin. Yan. Diyan. So, since sa number 4 tayo, umukay siya, kasi binaypass natin, ibig sabihin nun, nagkaroon ng source si A1. So, ngayon, ililipat natin dito sa 14. So, tututok tayo dito sa 14. Yan, gumana si 14. Gumana si 14. Ayan. Ibig sabihin nun, itong interlock niya ay sira. Sira itong interlock niya. Either itong start or itong interlock niya. Kasi itong arrow na to nilipat natin dito. Since kung mapapansin nyo, may wire siya na connected in between doon sa number 4, kaya gagana pa rin siya. So, either start ng push button ng sira or itong interlocking ng contactor. Itong 1314. Itong interlocking ng 1314, which is normally open niya. Dapat magko-close yan once na pinindot natin si start. So, ito yon. Yan. Tapos sa 14, ito. Yun yung start na number 4. Ito yung sa So, may pinpoint na tayo. Ngayon, i-duplicate natin yan or i-verify natin yan using tester. Kung alin yung sira. Pero i-off natin yung supply. So, may idea na tayo dito sa una or may pinpoint na tayo dito sa una. Kumbaga may idea na tayo. So, proceed na tayo dun sa pangalawa. So, sa pangalawa, start tayo dito sa number 1 ng stop. Kasi ang scenario ng pangalawang circuit natin ay ayaw mag-start. So ayan, ayaw mag-start siya. So kaya natin iniisa-isa yan kasi pwedeng putol si wire. Kaya lagi tayo nag-uumpisa sa left side. Kasi pwedeng may posibilidad na putol si wire or loose connection si wire. Kaya dito tayo nag-start lagi papunta doon. Kasi dito galing yung source natin. So kaya nilagyan natin ng
itong wire na to is nilagay natin ng arrow. Kung reconnecta natin dun sa pinaka line ng source sa circuit breaker natin. So ngayon dito na natin kakabit sa stop. Sa stop ng number 1 ng stop. So 1 ng stop. So wala, pinindot natin, ayan, pinindot natin, wala. Ay, ito pala, sorry. Si start pala ito. So ngayon, sa number 2 ng stop, so dapat tatakbo na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, tumakbo siya, umilaw na siya. So ayan, pag pinindot ko, si stop, ay pag inalis ko si stop, ayan. Kung mapapansin nyo, pinindot ko si start, gumana, umactive si contactor natin, pati si pilot lamp. Pero pag pinindot ko si stop, ayaw gumana. Dapat ayan. Bypass kasi natin ito, dito tayo nagtutok. So gumana na siya. So ibig sabihin nun, ang posibilidad na sira natin ay si stop push button natin. Yan ang paghahanap ng trouble ng gamit ang isang wire natin. So yan. So different problem. Tapos sa isang sa isang action or sa isang paghahanap ng trouble ay pwede nating ma-identify kung saan yung trouble, or pwede nating ma-pinpoint kung alin trouble doon sa circuit natin. So ganun pamamaraan. So lagi tayo mag-start sa left side papunta doon sa kung lahat ng dinaanan niya hanggang sa makarating tayo dito sa A1 niya. So A1 ng C1 tsaka A1 ng C2. Kasi lahat yan masasala yan. Huwag lang tayo tatawid sa A2 kasi may posibilidad na mag-short circuit si line 1 tsaka si line 2 natin. So okay na, understood na natin. Ngayon matitignan natin kung i-apply natin yung gagamit tayo ng multitester na naka-live. So i-verify natin. So tandaan nyo, dito tayo nagka-idea tayo dito na nandito yung trouble niya. Dito. So sa pangalawa ay dito sa stop. Okay? Ngayon, gagamit tayo ng tester for double checking tayo. Kasi gusto ko makita nyo or natama yung idea natin na nandito yung location ng sira niya. So dito sa dalawa, pwedeng sa start, pwedeng sa interlocking ng relay natin. So umpisahan na natin. Tatanggalin muna natin tong para di makadisgrasya. Off muna natin to. So ganun ang paghahanap pag wala tayong dalang tester or for in case of emergency lang naman to. So as long as may idea tayo or may alam tayo sa control sa mga function ng component saka sa source na ginagamit natin. So ngayon, gagamit tayo ng tester for verification lang. Pero doon sa paghanap ng troubleshooting, kung wala tayong dalang tester, pwede nating hanapin yung trouble na hindi tayo gumamit ng tester. Or walang magamit na tester. So ayan, easy. So ito, dapat start tayo lagi dito sa kaliwa. Kasi lahat ng madadaan dapat natin ay i-check natin. So, mapa-wire, mapa-connection man yan or component. So, ma-check natin. So, ito na yon. Ito yung arrow natin. So, pinix natin yung isang plug dito sa yung isang pula. Para makakuha tayo ng 220. Dapat, lahat ng tinutukan natin dito, kasi pag dito natin tinutok, halimbawa tinutok natin sa number 3,
Ibig sabihin nyo, pag nakakuha tayong 220, itong wire na to buo yan, pati doon sa termination natin. So itong termination na to, hindi pa natin ma-identify kung hindi tayo tututok dito sa number 4. Kung ano yung function itong start, kung normal ba or walang sabit. So yan. So ngayon start na tayo sa number 3. Check muna natin kung meron tayo nakuha ng reading. Ayan. Meron tayo nakuha ng 258, 259. So ayan. So, number 3, 260. Kita nyo? 260. Tapos, sa number 4 ng start. Ayan. Ito, number 4. Number 4. Ayan. Wala tayong nakuhang reading. Pero pag pinindot natin yan, dapat magkakaroon yan ng reading na 220. Ayan, meron. Nagana siya, mayroon tayong 220. Ibig sabihin nun, si start is okay. Buo siya. Buo si start. So, ito na lang hindi natin na-check. Itong 14. Itong 13 na-check na natin. Siyempre, pag may sabit ito si 14, damay na to si 13. Kasi isang, ano yan eh, isang function yan o isang component yan. So, 14. Ayan. Wala tayong nakuhang 220. So, ngayon start natin. Ayan. So, may nakukuha tayong 220. Ayan, 220. Ibig sabihin nun, ito ang sira. Ito ang sira. 13 tsaka 14 ng contactor. So, yan ang sira. So, paano natin ma-identify yan? Pwede natin pag-shorting yan, dalawa na yan. So, sige. Kukuha tayo ng isang auxiliary. So, lalagyan natin auxiliary. Ililipat natin itong, sana mag-match. Ililipat natin tong wire na to dito sa isang normally open. So, ayan. Dito tayo gagamit ng isang normally open para ma-verify natin kung alin yung para makita nyo. Pero ang idea ko is yun na nga ang sira, yung 1340 na yan. So, tanggalin muna natin. Naka-live tayo ah. So, kabit ko na agad dito. Tapos itong 14. So, itong auxiliary kasi to, ang nagpapatakbo dito is mechanical na to. So, ayan. Start natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-hold na si nag-hold na si contactor. Ibig sabihin nun, napansin nyo yung ilaw niya, gumana na siya. Ibig sabihin, ito ang sira natin. Yan. Pero doon pa lang sa una, mapipinpoint na natin yung problema. Gusto ko lang maano sa inyo, ma-clarify or ma-pinpoint na tama yung idea natin na ito yung sira. Sa pamagitan ng paghahanap ng gamit ang isang wire. So, ito ang sira. So, i-off na natin kasi naka-steady siya. Yan. So ngayon, dito naman tayo sa pangalawang circuit natin. So ito pa rin gamit natin, yung wire. Dito gagamit ng multitester. So, ito muna tayo tutukulit. Same dun sa natin, sa ginawa natin dun sa unang circuit. So dito muna tayo tututok para masala natin kung alin yung may problema. So pwedeng wire kasi yan or pwedeng component. So dito tayo muna sa 1 ng stop. So 1 ng stop. Ayan, 1 ng stop. So sa number 2 ng stop.
Tandaan nyo ha, pag pinindot natin, hindi nagana si contactor ha. Yan. Number 2 ng stop. So, paano natin ma-identify kung okay o tama yung ginagawa natin? Since normal operation ng stop ay naka-normally close yan. Normally close. Pwedeng dito open or pwede ditong may sira dito sa stop as sa start. So ngayon, pag nilagyan natin tong source dito sa number 2 kasi ito nilagay natin sa number 2, kumbaga bypass natin si stop. Ngayon pipindutin natin start kung gagana siya. So ito ang inano natin, nilagyan natin ng source to 220, half kalahati pala ng 220. So nakapix yung natin dito kasi itong line to is stable na yung source natin diyan. So itong line 1, ito yung yung kabilang dulo nito as ito nandito. Tapos ito yung patataboy natin ng start. Ilalagay natin sa number 1. So para ma-identify natin itong wire na to kung may problema yung may problema or wala. So number 1, i-start natin, ayaw pa din. So proceed tayo sa number 2 ng stop. Number 2 ng stop. So ayan, gumana siya. So kung mapansin nyo si contactor, umactive na pati yung pilot lamp niya. Ibig sabihin nun, nilagyan natin ng source dito sa number 2 ng 220 kasi ito nilagay natin dito. So ibig sabihin nun, magkaka-supply siya ng 220. So since si line 2 natin is stable yung connection niya dyan, hindi naman natin ginalaw. So active na si component natin, si start, kasi pinindot natin si start si contactor umactive na rin siya, si pilot lamp, ito umactive na din siya. Ibig sabihin nun, yung trouble natin is nandito sa stop. Kasi since sa normal operation, kung hindi man natin ipag-short yan, dapat magbibigay siya ng current diyan kasi kung buo yan. Since si stop is mayroong problema, kaya si current niya is hanggang dito lang sa number 1. So, kasi nakatutok tayo dito sa number 2. Ito. Nakatutok ngayon tayo dito sa number 2, kaya umactive si contactor. So, ayan, si contactor umactive. So, yung kanina, dito tayo nag-umpisa, nagtutok. So, hindi tayo pwede maglagay ng stop. So, pwede natin subukan. Ayan. Ayan. Stop. Start. Ayan. Ayaw pa din, di ba? Ayaw pa din. Kasi, itong si stop is may defective. Ito yung sira niya. Yung sira niya, defective. Yan. Dito, wala tayong nakukuha. Wala tayong nakukuhang data. Tapos nung sinalpak natin dito sa number 2, umactive na si control natin. Kumbaga ito kasi bypass natin ito, nilagay natin dito. Ibig sabihin nun, si stop is yun ang may problema natin. So ayan, ganyan paghahanap ng trouble na gamit ang isang wire lang. So hindi tayo gagamit ng multitester. In case of emergency lang naman to. Pero pag sa mga normal operation, hindi ko to ina-apply. So hanggat maaari, iniiwasan ko din naman. So, ayan. So hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat. Sana maidagdag nyo ito sa mga kaalaman or knowledge. So, hanggang sa muli ulit. Maraming salamat. So in case of emergency lang naman ito kung pwedeng wala kayong dalang tools na knowing kayo sa mga kung may idea kayo sa mga contactor or relay, pwede nating i-apply ito. So maraming salamat po.